Sa mundo ng politika, madalas nating naririnig ang mga pangalan ng mga dinastiya at tradisyonal na politiko. Pero paano kung may isang leader na lumabas mula sa hanay ng militar na may track record ng paglaban sa korupsyon at may konkretong nagawa? Hmm, napaka-interesting na punto iyan. At sa panahong ito, kung kailan maraming Pilipino ang naghahanap ng bagong direksyon, talagang kapansin-pansin ang ganitong uri ng pamumuno. Well, tingnan natin ang kwento ni Benjamin Magalong. Alam mo ba na bago siya naging alkalde ng Baguio, 38 taon siyang naglingkod sa PNP. At hindi lang basta serbisyo, naging magna cum laude pa siya sa PMA. At alam mo ang napaka-interesting doon? Sa gitna ng matinding pressure sa PMA, nakuha pa rin niya ang academic excellence. Iyan ang tunay na dedication. Tama ka dyan. At iyong dedication na iyan ay nagpatuloy sa kanyang buong karera. Isipin mo, noong 2005 Bikutan Siege, 2 bala ng sniper ang tumama sa kanyang helmet. 2 pulgada lang ang pagitan sa kamatayan. So paano niya na-handle ang ganong klaseng pressure? Lalo na't alam nating napakadelikado ng trabaho sa Special Action Force. Ang kanyang philosophy ay simple pero malalim. Ang kapakanan ng bansa ay pangunahin at pinatunayan niya ito nang pamunuan niya ang Board of Inquiry para sa Mamasapano Incident noong 2015. Iyon ang tunay na test ng kanyang integridad. Sa gitna ng napakalaking political pressure, pinili niyang ilabas ang buong katotohanan. At hindi lang iyon, noong 2019 sa Senate hearing tungkol sa Ninja Cops, buong tapang niyang inilantad ang mga katiwalian sa PNP. Pinangalanan pa niya ang mga dating kasamahan, kasama na ang dating PNP chief. Like, that takes incredible courage. Alam mo bang nakatanggap siya ng mga death threats dahil doon? Pero tingnan mo kung paano niya dinala ang same principles sa kanyang pamumuno sa Baguio City. Noong pandemic, naging model city sila sa contact tracing at COVID response. Data-driven, systematic, walang political drama. You know what's fascinating? Ang kanyang approach sa governance ay combination ng military precision at public service heart. Paano kaya niya na-balance iyon? Well, makikita mo yan sa kanyang 15 punto kolektibong agenda. Hindi lang ito tungkol sa law and order, may environmental protection, urban planning at anti-corruption measures. Comprehensive approach talaga. At sa environmental front, ipinasa niya ang Baguio City Environmental Code para protektahan ang mga pine trees. That's pretty remarkable for a former military man. At alam mo bang ginawa niyang requirement sa City Hall ang no-nonsense policy? Zero tolerance sa fixers at corruption. Kung may mahuli, instant dismissal. So basically, he's bringing military discipline to civilian governance. How's that working out for Baguio? Based sa feedback ng mga residente, positive ang impact. Sabi nga ng isang taga Baguio, dati parang walang direksyon ang Baguio. Ngayon, may plano, may aksyon at may resulta. Pero paano naman ang criticism na masyadong strict ang kanyang style ng pamumuno? Well, interesting point iyan. Pero tingnan natin ang datos. Crime rate bumaba, environmental programs improved, at during pandemic, isa sa pinakamababang COVID transmission rate sa bansa. At ngayon, with his Mayors for Good Governance initiative, mukhang gusto niyang i-scale up ang modelo sa national level. Exactly. Ang vision niya ay simple pero revolutionary. Kung kami ay maaring pagtibayin ang ating mga lokal na gobyerno, kami ay maaring pagtibayin ang ating bansa. Bottom-up approach sa reform. Like, that's actually a fresh perspective. Instead of focusing on national politics, start with local governance. At sa panahong ito ng fake news at political noise, hindi ba't iyan ang kailangan natin? Leaders na may proven track record, hindi lang mga pangako.
So what do you think are the chances na mag-translate ang local success niya sa national stage? You know, that's the big question. Pero ang clear sa ngayon, may modelo na tayo ng effective governance. May blueprint na para sa tunay na pagbabago. At siguro, iyan ang pinakamalaking aral sa kwento ni Magalong, na ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa mga grandstanding, kundi sa quiet, consistent, at principled leadership. Sa huli, ang tanong sa ating mga Pilipino, handa na ba tayong suportahan ang ganitong uri ng pamumuno? Or babalik na naman tayo sa dating sistema? So we have to band together, establish a united front against corruption. It's eating us. It's eating this country. Kailangan mahiya na tayo, especially us, who are now in the position of influence. It is now the right time that we have to act. Otherwise, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, our young children, this present generation will be suffering. And they will be asking us, what have you done? When you're in that position of influence, what have you done? You just simply remain silent. I don't want to express and feel regret 10 years, 20 years from now. I don't want to be explaining to these young people today that I just simply remain silent against corruption. Join us in this fight. It is the legacy that we can pass on to our young people who are present here today. Maraming salamat po sa inyo lahat.